Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Welcome po sa Ode Alteram Partem. Ito po ang inyong host, Jesus Sokgang Jr. Let us hear the other side. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa ngayon ay yung panahon ay napakainit at bigla na lang hong uulan. Talaga naman pong kakaiba yung panahon ngayon. Pabago-bago at pabigla-bigla. Gaya ng buhay, hindi natin nalalaman ang ilalabas ng bukas, gaya ng nakasulat po sa Biblia. Na huwag nating ipagmalaki o ipagmayabang yung kinakaharap dahil sa bawat araw po ay ang pinakamalapit na pangyayari ay ang bukas at hindi po natin alam ang mangyayari sa bukas. Kaya po ang ating tiwala ay sa Panginoon, sa Diyos po ang ating pag-asa at sa Espiritu Santo na tayo ay gabayan sa ating pang-araw-araw na buhay. At sa gabay po, again, ito po ang inyong host, Jesus Sokgang Jr. Again, start the day right, do things right, and the day right. Start with your right hand, right foot. Pagsuot ng damit, umpisa sa kanan. Labas-pasok ng pinto, akyat baba ng hagdan, kanang kamay, kanang paa. Baka sabihin yung mag-handstand, hindi po. Siyempre, apak mo sa hagdan. Again, common sense, kanang paa. Pagbaba, kanang paa. Paglabas-pasok ng pinto, kanang kamay, kanang paa. Pagpasok, labas-pasok, again, yun na nga, pasok, kanang kamay, kanang paa, paglabas, kanang kamay, kanang paa. Constant reminder, it will sharpen your memory. And para po sa ating pang-araw-araw na buhay, habang nagsusuot tayo ng ating uniforme o damit na may mga butones, lalo na ito. Ito po ang ating dating trabaho at ito po yung battle dress uniform or battle dress attire. Yung plano sa buhay, ibutones po natin sa araw-araw na yan para ma-remind tayo sa ating plano sa ating buhay at umpisahan natin po sa ibaba, paakyat, sapagkat po ang tawag dyan ay hamon at pamamaraan para po tayo ay ma-remind sa ating plano sa araw-araw ng ating buhay. Salamat po sa Diyos na patuloy tayong pinapahiram po sa hiram na buhay na ito na ay siya talagang hininga. Gaya nga ng sinasabi ng isang pastor, Rohr, sino ba yun? Preacher, si Richard Rohr. Richard Rohr, siya, hanapin niyo po sa YouTube paano po bigkasin yung salita ng Panginoon, yung pangalan ng Panginoon na nakasulat po sa Hebreo na Tetragrammaton. Ano po yon? YHWH. Yan po ay hindi binibigkas gamit yung dila o ng bibig, kundi po yan po ay hininga ng buhay. Yan po ang pagbigkas ng pangalan ng Panginoon. Meron pa po isang pagbibigkas dyan. Kung binabasa po ninyo sa Biblia at kung nais po ninyong itanong nyo na lang po sa inyong mga pastor, sa inyong kanya-kanya ninyong mga pananampalataya at inyong mga sekta. Pero again po, binabalita ko sa inyo, ito. Yan, regardless of politics or politics aside, yan po ang nakasulat sa Biblia, the Church of God. Okay po? Pag meron po kayong katanungan, abay hanapin na lang po ninyo sa YouTube at manood po kayo sa UNTV na patuloy pong nagpapalaganap ng salita ng Panginoon sa pangangaral ni Brother Eli. Yan po ay nakasulat naman po sa Biblia sa Juan 7:14 hanggang 18. Makikilala ninyo ang turo kung ito'y sa Diyos o nagsasalita sa ganang kanyang sarili. Again, balikan ko lang po ng kaunti. Reminder, refresher, etymology or the origin. Yan po, balikan po natin dati ang mga pinagmulan. Lalo na po sa salin ngayon ng Biblia, again, yung Bible's Gateway, yan po ang inyong, kung gusto niyo pong naisundan iyan o paghanapan ng mga resources ay pwede din po iyan. So Bible Gateway po, i-search nyo lang sa Google Chrome at sa YouTube naman po, yung kay Brother Eli, meron din po siya sa UNTV 37 at meron din po yan online. So, yun lang po. Again, back sa etymology, yung source or meron pa nga dyan, linguistics, kung ano pa man po ang inyong nais matuklasan sa buhay na ito. Again, refresher, baka sa mga kakapasok lang, again, start the day right, do things right, and the day right, start with your right hand, right foot. Pagsuot ng damit o uniforme, kanang kamay, kanang paa, lahat po, damit, pantalon, everything po. Umpisahan lagi sa kanang kamay, kanang paa. At ito po yung ating plano sa buhay
constant reminder, plano sa buhay, pag nagsuot ng uniforme, ibotones po sa pinakaibabaw at umpisahan sa ibaba paakyat. Ganyan po talaga ang ating hamon-hamon sa buhay. Gaya ng may babalita ko sa inyo, nagpa-follow up po ako ng aking mga documents at at may kailangan lang mga bagay-bagay na kailangan ayusin at maayos din naman. Gaya ng sinasabi ko dati sa mga previous ko na mga Facebook Live at na-download ko naman po ito sa YouTube ay with regards lang po ito sa aking re-enlistment requirements. So kung ano pa po yung mga detalye dyan, panoorin nyo na lang po sa previous. Hindi ko na po muna isasama dito. Kasi baka saan naman mapunta ako pa naman pag naglitan niya minsan talaga namang hong impromptu ay talaga hong minsan tuloy-tuloy. Again inhale, exhale. Inhale, exhale. Yan po ang paraan ng pagsasalita para po hindi kayo kakapusin ng hangin at hindi po kayo mame-mental block. Lalo na po pag nag-i-info drive kayo, lalo na po naman pagdating sa mga debate o diskusyon or pag-uusap para po tuloy-tuloy po yung labas ng impormasyon ninyo at hindi ho kayo mame-mental block. Kasi pag hindi kayo nag-emphasize ng inhale, exhale, hindi kayo naggagawa ng procedure o paraan ng inhale, exhale, mauubusan kayo ng hangin sa tuwing kayo magsasalita na hindi kayo nag-i-inhale at exhale. So again, yung mga bagay na ito, tinuturo ko lang po sa inyo libre dahil po ang sabi ng Panginoon, ang tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Gaya ng kasulat sa Biblia. Nasa Mateo 10 po yan, ang inutos niya sa kanyang mga apostol at huwag kayong matakot sa mga nagsisipatay sa laman sapagkat wala silang kapangyarihan na pumatay ng espiritu. Doon po tayo matakot sa Diyos na may siyang kapangyarihan na magpuksa ng laman at ng espiritu sa impyerno. Yan po. Ano pa ba? So again, sa inhale, exhale. So kung nasundan ninyo yung aking mga previous na Facebook Live at kung napanood nyo po sa mga tagapagbalita ay inyo pong nakita dito yung sa kanilang lalamunan. Inhale, exhale po sila. Yan po ang paraan ng pagsasalita. Pag exhale mo po, tsaka ka magsalita. Tapos inhale ka na naman. So habang ginagawa nyo po yung ganyang paraan, gaya ng ginagawa ko, ay halos hindi na po ninyo nakikita na ako'y nag-i-inhale, exhale. Kumbaga, parang tuloy-tuloy lang. Pero ako po ay nag-i-inhale at nag-i-exhale din po. So, kung gusto po ninyo na i-modulate, abay, maganda din ho iyan. At, ano pa ba ang kailangan kong i-update sa inyo? So, ito lang. Gaya ng mga sinasabi ko, umpisa tayo sa ibaba, paakyat. So, in 24 years in the service ko sa Philippine Coast Guard, masabi ko dito, halos narating ko na kasi pinaprocess ko yung aking last time nung March. Nung last May was my order shoutout pala sa aking mga magulang, sa magiting kong tatay na si Jesus Senior at Daisy Sukgang dyan sa Iloilo City, sa aking kapatid na si Sheila Sukgang na lagi pong nagpapadala sa akin ng financial assistance, at sa aking pong kapatid na si Jan Sukgang, sa aking mga pamangkin Dan Claude Binsel at si, ang haba ng pangalan, Francesca Jessica, haba ng pangalan kay Jan, nasa abroad kasi ang aking kapatid. So shoutout pala sa aking ka-birthday dyan, si Alpi. Si Alpi, yan po yung ka-birthday ko na kasabay kaming ipinanganak nung month of April 5, 1975 dyan po sa Barrio Obrero. So shout out pala sa aking mga magigiting dyan na kasama dating kasama ko sa Philippine Coast Guard, na yung iba po sa inyo ay nag-subscribe pa rito at nag-subscribe din po sa aking YouTube. So ma-share ko lang po yung aking YouTube, paki-like or share din po ninyo sa YouTube kasi for info, dito po sa Facebook, hanggang 30 days lang po ay dinidelete na ni Meta yung aking mga videos pag lumagpas po ng 30 days or hindi siya pasok sa Reels. Kasi yung mga Reels ko hanggang ngayon nabubuhay pa Pero yung mga videos lagpas po sa kategorya ng Reels, abay 30 days lang ho at iyan po ay chinotsugi or dinidelete. So ang akin po, pagkatapos ko po ng Facebook Live ay dina-download ko po at ina-upload ko sa YouTube sa aking pong channel. So may mga issue doon dati sa pag-upload ko pala doon sa Spark Plug.
So, tribute pala ha. Shoutout pala sa pamilya ni Filipino inventor, innovator, late Daniel Dingle. Yan po. Si Daniel Dingle ay late Daniel Dingle. Yan po ang aking nakita diyan sa Coast Guard Education and Training Command na siya po ay nagle-lecture. Actual po kasi nasa classroom theory hindi po ako umattend. Nung actual na po siya na nagle-lecture, doon po ako umattend. Nakita ko ho yung mga pinapakita niya mga spark plug, pati ho yung mga langis na inihalo niya sa makina ng sasakyan, at kahit po naka-primera, hindi mo po igas, talagang tumatakbo po yung sasakyan. Talagang saksi ho ako doon. So, sir, banggitin ba kita rito, sir? Kay Sir Marpil pala. Kotse kasi ni sir yun Sabihin ko na rin yung brand ay Honda City yun Honda City na black. Yung may-ari nun si Sir Marpil Yung lalaki, mag-asawa kasi yun sila dyan. So sir, shoutout sa iyo sir. Mabuhay sa iyo at sa iyong karir. Ito pa rin po ako sir, ang inyong dating kasama at tauhan dyan sa Coast Guard Education and Training Command na kasabayan nyo po doon sa pinakitang sample ni Daniel Dingle sa kanyang engine oil na hinalo nyo po sa inyong nilagay niya po sa inyong sasakyan. Hindi naman po kayo nag-gas pero nakalagay po sa primera after na ilang revolution po iyon na naka-neutral. Nung malagyan niya na ng oil, tapos nung sumakay na tayo, kasi sabi niya antayin muna natin mga 3 or 5 minutes pa kasi mag fully revolution na, maikot na yung oil, tsaka mo i-primera at tumakbo nga yung kotse na hindi na ginagas. Talagang paikot-ikot dyan sa base, Coast Guard base Parola, at talaga namang nakakatuwa. At masabi ko talaga si late Mr. Daniel Dingle ay hindi po siya madamot. Ngunit bawat tao ay may tinatawag po yan na kahinaan or mga flaws. Gaya ng sa kasulatan ng ancient China, bawat sa tuwing umaga yung punong kahoy ay mayroong anino. Ano po yung anino na meron si Daniel Dingle? Ay gusto niya pong mag-innovate ng sasakyan gamit yung kanya-kanyang natuklasan na yung makina powered by water. Gusto niya siya lang po yung makakalam. Abay, hindi po pwede iyan. Kasi po, meron pong batas na after 20 or 25 years or 30 years, pwede mo pong gamitin yung ganong technology. However, hindi mo siya pwedeng kopyahin 100%. The very principle o ilang percent na pwede mong kopyahin doon or magkaroon man kayo ng identical sa isang banda, sa isang portion, ay hindi po kayo makakasuhan. However, pag hindi pa po nag-lapse yung ganyang duration or ilang panahon, tapos kinopya ninyo at may kahalintulad, alimbawa, na lang sa kaso ng dalawang malalaking beer giants. Ano po yan? Alam nyo naman po, hindi ako nagiinom na ng beer. So, yung dalawang beer, ang kaso kasi nun, yung sa bote, nagkakulay kasing bote, kaya nagkakaso, nanalo yung nanalo yung pioneer doon Siyempre, natalo yung nangopya. Although na iba naman yung brand. Saglit ha. I'm back! So, yun na nga ang sinasabi ko. Natalo po ang nangopya ng kulay. So, nagbayad. At nagbayad nga. So sa atin naman, so shout out pala kay Daniel Dingle, hindi naman siya actually nagturo sa akin na gawin iyong innovation sa spark plug. Saan na ba yun? Hanapin ko lang yung spark plug. Spark plug or spark plug. Yan. Yan. From simple spark plug, naging efficient and effective po. Kasi po yung ginawa ko siyang parang dila ng ahas ay dalawa po yung apoy ang lumalabas doon sa dulo. Yan.
At mapayo ko lang, ingat po kayo sa pag-twist sa pag-angat ng ground, ano niya, yung sa ground. Kasi po baka maputol, gaya nito naputol oh. Yan. Nasobrahan ko yata sa kaka-bend. At saka galing na kasi ito sa makina ng motor. Ngayon siguro malambot na siya, nagkaroon ng brittle. Pero sa ibang motor ko, sa ibang mga spark plug, sa mga luma dati, hindi naman basta naputol eh. Ewan ko ba ba't naputol? Baka nabigla lang. Kasi pag binigla mo ng ganon, so by bending, in-applyan mo ng force, nagkakaroon siya ng hit. Siyempre brittle na, naputol. Nagkaroon ng linya. Hindi ko na, hindi ko na tawag nito. Hindi ko na ibinalik, itinago ko na lang. At maging advice po sa inyo na kung inyong gagawin man ay pag-bending ng spark plug ay ingat-ingatan lang po, dahan-dahan po. Ika nga handle with care. So again, shoutout pala sa pamilya ni late Daniel Dinggel, sa inyo pong lolo, tatay, talaga yung innovator na si Pilipino Daniel Dinggel na yan talagang napakatalino at hindi po siya madamot magbigay ng mga ideas or ng talino. At siyempre, etong ganitong idea hindi naman niya ako tinuruan, siyempre ako yung nag-iisip din. Yan. At engineer, nakalimutan ko yung pangalan mo, ikaw na nag-video sa usapan noon. Sabihin ko na rito, ako yung nakausap ni Daniel Dinggel, kinausap ko si Daniel Dinggel regarding doon sa kanyang innovation. At ano po yung pinag-usapan namin? Abay, mahaba-haba po yung aming pinag-usapan. At isa sa aming napag-usapan ay yung kanyang formula, ang kanyang sekreto na sa hindi niya inaasahan ay aking pong binuksan sa kanyang harap. At siya ay hindi nakapagsalita at siya ay namangha. Isa lang po akong hamak ng tauhan ng Philippine Coast Guard at dati po akong Philippine Coast Guard at nag-aayos po ng papel. So, yun. Way back 2008, sabihin ko na, isa ho ako doon sa nag-crack ng formula ni Daniel Dinggel. Hindi ho nakapagsalita yung matanda at nagulat po. Hindi naman ako scientist nag-iisip lang. At engineer, nakalimutan ko yung pangalan mo, talaga naman. Binidyohan mo kami. Nasa sayo yung video habang nag-uusap kami. Pinapaliwanag ko yung formula ni Daniel Dinggel. Binibidyohan mo pala kami. Pagliyon ko ng ganyan, nagulat ako. Pagtingin ko ng ganyan, binibidyohan mo pala kami. Walang iya talaga si engineer. Magaling ka talaga, engineer. At salamat sa'yo. So nagsisirculate pa yung aking muka doon sa video mo. Nakinrak ko yung formula ni ni late Daniel Dinggel way back 2008 at nakapagbigay pa sa akin ng idea na mag-innovate, mag-modify ng ordinary spark plug into an effective and efficient spark plug. Ginawa kong ahas, dila ng ahas yung spark plug. At yun na nga, na-upload ko pala sa YouTube. So salamat ng maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi pa po nakakapanood ay malugod ko pong ibinabahagi sa inyo ang aking YouTube channel. Yan din po ang aking pangalan sa YouTube. At yun din po yung picture ko dyan sa profile. Yan din po yung picture ko doon sa YouTube. Hindi po kayo magkakamali na ako iyon. So, nagulat ako. Pag-upload ko, tapos kinabukasan napanood ko, nasa 1,300 views. Yung isa 900, grabe, nagulat ako. So, salamat po sa inyong lahat at salamat sa Diyos sa mga bagay na hindi ko naman hinihingi. Ito nga pala, bakit? Yan. Yan. Ang nagkakaloob po ang Diyos ng mga bagay sa tao na ayon po sa kanyang lakad. Yung suited po sa kanya. So, gaya
gaya ko naman, nag-iipon ako ng talino. Tapos sabi nga ng Panginoon, nakasulat yun sa aklat ni Solomon, buy knowledge and sell it not. Bumili kayo ng karunungan at huwag ninyong ibenta or ipagbenta. So, yun na nga. So, again, shoutout pala sa pamilya ni Mr. Daniel Dingle at salamat ng maraming salamat sa Diyos at sa inyong late tito, late lolo, late tatay. Dahil po nag-meet kami sa Coast Guard Education and Training Command dyan po sa Coast Guard Base Parola at isa pong karangalan na nakausap ko po at nakadaupang palad ko si late nung time na yon si Daniel Dingle nung siya pa po ay nabubuhay at for info ay isa po ako sa nag-crack sa kanyang formula at hindi po siya nakapagsalita nung dinitali ko sa kanya yung kanyang formula or ang kanyang pinakatatagong sekreto. So, yun lang po ang akin. So, again, e pluribus unum, yun lang po ang akin. Out of the many, one. So, isa si Daniel Dingle yung nag-iisa, isa rin ako sa nag-iisa siguro na cracking formula niya. Again, salamat sa Diyos talaga. Sa Diyos po ang karangalan at ang kapurihan. At again, shoutout pala sa aming magiting na komandan, sir. Thank you very much sa inyo, sir. Kay Admiral Ronnie Hill Gaban, sir. Pinalo up ko po kahapon yung aking documents doon sa Taguig. Talagang 2 hours travel time kasi yung motor ko na single nilagyan ko po ng sidecar at isinama ko po ang aking pamilya. 3 po kami. Talagang grabe yung traffic At nandun na sir na ina-update ko na lang sir yung aking initial Sierra Oscar India. Sa ngayon hindi ako nakaalis pa rito kasi nag-igibaw ng tubig at may inasikaso ako rito sa bahay at hindi po maganda yung panahon, pabigla-bigla. So, may ginagawa pala akong research. So, antabay lang kasi sa nagpapa-research sa akin, hindi ho madali yung pinapagawang research. Talaga hong bloody nose. Bloody, madugo-dugo. So, yun lang po. So, yung research na yan, antabay lang muna. Hindi ho madali iyan. At gagawin po natin iyan. So, ang akin lang, sana matulungan din ako sa aking financial na pero sana pag nagawa naman, pag natapos ko yung research at magawa, sana bigyan naman ako ng kahit kaunting ay yung panalangin ko ba. Siyempre may balik naman yun hindi naman ako nagpapabayad. Yung akin lang ba, may panalangin lang. Isa sa uli din naman. So yun lang yung akin. So again, sa panawagan ko rin sa mga kapwa ko Pilipino at mga kabataan, abay mag-aral-aral ho kayo. Lalo na dyan sa Philippine Coast Guard, sa aking mga dating kasama at sa mga aktibo pang mga Philippine Coast Guard ngayon, ay ang aking panawagan sa inyo na gaya ng sinabi ng aking dating mga opisyal, mag-aral ho kayo at magbasa. Yan po, mag-aral ho kayo at magbasa. At panawagan ko din sa iba dyan na mga bagito pa lang sa serbisyo, masabi ko kung tratuhin nyo man kami, kahit sabihin nyo man na retired o sa kagaya ko na honorable discharge, tratuhin nyo naman ng may galang kahit papaano. At alam ko ho yung ginagawa ko, yung salita ko talaga ganyan. Prangkahaw ako tsaka hindi ako bading magsalita. So ganun ho ako magsalita, talagang diretso lang. Baka masyak kayo, baka sabihin nyo hindi ho, ganyan ako talaga. Nakita nyo ako sa live personal dito sa Facebook, ay ganun din ho yan. Hindi ho yung nagbabago. Ayaw ko maging plastic, ganun ho kasi ako lalo na kaming mga Bisaya, hindi ho kami masanay sa po dyan naman sa atin, hindi naman ginagamit yung po. Hindi, ay sir, yes sir, ay sir, ay sir. Yes sir, ganun yan So, ganun yan natin sa atin. So, sa 24 years in the service ko, kaunting galang din. Kasi hindi ko naman kayo binabastos Ganun lang yon. So baka magtuntun kanan tayo pagbalik ko diyan, baka hindi ko na kayo makita dahil sa sobrang layo nyo na. So ganun lang yon. Tsaka pag pumapasyal ako sa isang opisina, tandaan nyo, magalang naman tayo. Alangan malasing ko diyan yung pinaka lowest mamal sa inyo, malasing ko. Hindi parang minalas ko yung CO ninyo. Ganun lang yon.
Naintindihan ko yan. So, ibahagi ko rin sa inyo yung 24 years in the service ko. Na pag pumasok ka dyan sa isang opisina, hindi ka pwedeng magmalas ng kahit lowest mamal dyan. Kasi tandaan nyo, pag binamalas mo yan, para mo na rin minalas yung CO niyan. So, ganun ho yan. Sa GO number 6 nga, to receive, obey, and pass on to the sentinel who relieves me all orders from yan, the CDO, OOD, and non-commissioned officer. So, ganun yun siya. So, kahit na sentinel kayo, kahit gangway kayo, roving or what, office watchman yan or what, alam ko ho yung takbo niyan. So, wag ho tayong ganyan. Counting galang din naman, kasi kayo, ginagalang ko. Hindi ko naman kayo binabastos. Ang akin lang, the way ako magsalita, ganito yung pagkatao ko, hindi mo pwedeng baguhin niya. Nag-training ako ho. Baka sabihin nyo yung training namin, how siya? Abay, hindi ho, mahirap, madugo-dugo. Counting pandisa lang, dibdibang ka, sunod na araw, dura ka ng dugo. Ganun kalakas man dibdib yung instructor namin. So, payo-payo ko lang sa inyo. Medyo counting galang din naman. Kasi ho, kung tutuusin yung inyong serbisyo, sabihin ko na rito, pahinga lang namin siguro. Kasi hindi lang naman akong class 2 dyan sa Coast Guard, ang dami namin At malungkot nga lang, yung iba umalis na at ang iba nagpahinga na. So, again, shout out pala sa si GMC Class 2, Kalinga, ng Philippine Coast Guard, batch of 2001. Class 2, batch of 2001. So, ganun yan siya. So, shout out sa inyo mga classmate ko. So, salamat pala sa inyong mga pangunawa. Sa iba na hindi nakakaunawa sa akin, ay bahala na lang kayo. Matanda na rin tayo Tumatanda na ho tayo. So, yun lang yung akin. At kung mapunta man sa mga personal na bagay, bahala na kayo kung paano nyo tanggapin yan. Hindi naman ako na may personal. Tayo, nag-uusap-usap lang minsan. Mapunta minsan sa mga personal na bagay. Siyempre, intindihin nyo rin Una, hindi ko kayo pinipersonal. Kaya wag nyo rin ako personalin. Ganun lang yun. Kung nagkaroon tayo ng mga frictions dati o mga lamat, ayaan na natin yung nakalipas. Tapos na yun Yung panibago yung ngayon. So, again, 24 years ago, ako pa rin ito. Di-improve nga lang. At syempre, sa buhay talaga may tinatawag na kanas-kanas. Ako, okay lang ako. Tanggap ko na iyan. So, again, ito lang. Salamat sa inyo, sir. Kay magiting na Commandant, Philippine Coast Guard, Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, sir. Mabuhay kayo, sir. At God bless. God bless to the men, officers, men and women of the Philippine Coast Guard and to the civilian employees. God bless po sa inyo at mabuhay po ang ating organisasyon. At sa kinakaharap nating mga problema ngayon o siliranin ng ating bansa ay matindihong hamon ay yung ipopost ko muna bago ko sabihin. Ay, shoutout pala sa kapatid ko, si Sheila, Ayos lang yan. Yan ang kinakaharap natin. Nandito na yan sila sa loob. Akin lang to the United States, to the people, to the American people of the United States of America, to President Donald J. Trump, sir. A lowly Filipino, sir, with the mind and the heart na willing to offer ho the best for America. Libre ho, wala hong bayad. At salamat ho ng maraming salamat sa inyo nung ako'y nandyan sa Pag-ibig, dyan sa may Bangko Filipino Condominium Building. Dyan po sa Intramuros, way back 2004-2005, in-invite po ninyo ako na mag-apply sa US Navy. Dyan po sa US Embassy, dyan po sa may Rojas Boulevard. So, naiintindihan ko na po ngayon bakit ninyo ako ni-recruit at gusto ninyo akong maging isa sa mga ka-miyembro o ka-anib ng inyong magigiting na United States Navy. So, salamat ng maraming salamat at hindi ko rin po pinagsisisihan. Bagaman ako'y nagtitiis at hinahamak man dito, ay okay lang ho. Ganyan talaga sa buhay. Gaya ng nasusulat sa Biblia, nasusulat,
Yan, nakasulat po yan sa Biblia. Gaya ng nasusulat sa Biblia, meron ho talagang hamon sa buhay. Ang problema nga lang, si Lucifer, Satan, gaya ng leon na umuungol, naglilibot ho yan at naghahanap ng kanyang masisila. At ang gusto niyang masila, pluribus unum. Yan. Pluribus unum. Yan. Sana ang harap-harapan dyan, ang laban sa leon. Ganun ba? Laban tulad sa leon, harapan. Ganun. Leon sa leon ba? At ipopost ko sana yung tanong ko rito, kasong haba, hindi magkasya At yung tanong ko ho yan, na-post ko na ho yan dyan. Siguro pagkatapos nito, ipopost ko ulit. Kasi ho talaga yung hamon ng tanong na yan, para talaga kay Lucifer, Satan. Opo. Kung meron naman hong gustong sumubok dyan, ay willing naman ho. Pwede nyo hong subukan yan at hindi ho kawalan sa akin at hindi rin ho kawalan sa inyo. Abay, mauwi lang ho tayo sa pag-uusap. Okay lang po iyan. Kung gusto naman ninyo ng debate, abay, okay lang din ho. Bahala ho kayo. Mamili ho kayo ng kung anong gusto ninyong topic na pagdedebatihan at kung ano pong gustong usapan na gusto ninyong pag-uusapan. Ay, by willing ho ako. I may not be Charlie Kirk. Sabi nga sa Amerika, nung binaril si Charlie Kirk, nalaman ko yun after mga 6 hours, 5 hours to 6 hours after. May sakit ako nun talagang nalungkot ako nun. Talagang humahanga ako sa tao ganun ho siya. Hindi ho siya nakikipag-away na suntukan, ganun. Hindi ho, discourse lang ho. Usapan lang ho. Ngayon, kung bakit naman hinahamon ko si Lucifer, Satan sa isang harapan, kung anumang laban iyon, malalaman na lang ho ninyo pagka harapan. Pero ang isang sigurado diyan, yung Diablo ho, ay duwag. Duwag ho yan. Isa ho siyang traidor. Opo. Isa ho siyang traidor. So again, panawagan ko lang sa Amerika, abay, ipopost ko na lang ho dito. Yan, yung kay John F. Kennedy. So, sinasagot ko na ho yung tawag ni John F. Kennedy. Ask, ask not. Ano ba to sabi niya? Basura niyo po, kinalat na naman ang aso. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Yan po ang sabi ni late John F. Kennedy nung kanyang 1961 inauguration doon po sa Amerika, the United States of America. So, President Trump, sir, God bless you and God bless the American people. Make America great again. So, kung meron no kayong, alam ko sir yung concern ninyo with regards to kung ano man yung mga file, ay, sir, inform ko na rin ho kayo. May naka-stock po dito na reasoning pang sagot to. Just in case na magka-problema man doon sa files na yan o sabi natin kung ano namang mga issue dyan, sir. Meron ho akong pang sagot doon, sir. At hindi ho ako brave, tawag na yun? Very brave ba? Kumbaga, confident ako, sir. Iba ko kasi yung confident kaysa very brave. So, I am confident na ready to answer any queries with regards po sa issue na yan in your defense. Yes, Mr. President Donald J. Trump, sir, in your defense. Willing ho ako I am willing to offer you the best ideas in your defense ho sa kung ano man ho yung kaso na yan nakakaharapin ninyo or ano man hong issue with regards sa inyong pagkatao while you are performing your job as the President of the United States of America of making America great again. I am confident, yes, 100% confident the ideas in your defense, Mr. President, for free. So, I am a lonely Filipino with the heart and the mind na to offer to you America the best. Opo, the best ho.
So shoutout pala sa aking kapatid kay Sheila Sukgang. So maraming salamat. At sino pa ba? Okay, classmate, kay Jess Repiso. Mabuhay ka, classmate. Thank you very much. So God bless sa inyo at congrats sa inyong career at sa inyong mga promotions at sa inyong tinatahak pa sa kasalukuyan. Kung ano man iyan ay God bless sa inyo at ako pa rin ito ang inyong classmate. So 24 years ago, nag-iba man yung ranggo natin, yung pagkatao natin at least na-improve. Ganun pa rin tayo. So again, to President Trump, sir, a lowly Filipino, Filipino content creator, yours truly, Jesus Sukgang Jr., the best inside here for your defense for free. Kung ano man po iyan yung ibabato nila sa inyo, politics, personal, whatever, meron no dito in your defense, sir. 24/7, ready ho in your defense. I may not be a lawyer. Yes, I am not a lawyer, but masabi ko nga, I frustrated law student to be. Nag-apply kasi ako din sa officer for officer, dinowngrade ako ng tawag nito. Pinote down ako ng isang kasama diyan eh. Sabi ba naman sa akin ay hindi daw ako karapat dapat mag-opisyal diyan sa Philippine Coast Guard. Ang hindi niya naintindihan sana kung ako'y nakapagtuloy doon at hindi niya ako binraso o hinarangan, law school po. Bala ko talaga mag law school noon kasi siyempre pag officer ka, malaki-laki yung sahod mo, yung privileges mo. So ganun no sana. Law school sana yung aking pupuntahan way back. I think that was 2009. Yes. So sir, hindi ko na mabanggit yung pangalan nyo dito, pero sir, salamat talaga ng maraming sa inyong tiwala at inyong tawag nito. Tiwala, sir, na ako'y inyo pang bigyan ng pagkakataon, sir, na pagkatiwalaan muli. So, meron man akong natitirang idea, sir, nandito nakatago. Sakaling makabalik ako, sir, ibibigay ko sa inyo. At magsasama lang ako ng mga ilang nakikilala kong mga tao na tapat at totoo na kung saan sasabihin ko sa inyo, sir, yung mga talino, mga ideas na yan, sir, at hindi ko naman, sir, iyan tatanawin na utang na loob. Ganoon kasi ako, sir, gusto ko lang makatulong. Gaya ng sinabi ko dati dyan sa doktor, nung way back 2022, nung ako in-interview, gusto ko lang makatulong. Yun lang ho yung akin. So, mate, shoutout sa'yo, kay Jess Repiso. Mabuhay ka at sa karir mo. God bless and God bless to your family. At God bless sa inyong opisina at sa kabuuan ho ng Sandatahang Tanod Baybayin ng Pilipinas. Ang Philippine Coast Guard ay mabuhay ho kayo at God bless. So panawagan ko lang sa mga bagito dyan, kaunting galang lang ho. Hindi naman kailangan malaki. Hindi naman kami naghahanap ng kwan. Kasi ganyang edad namin sa inyo, wala ho akong matandaan na yung isang 24 years in the service, ginanong ko Wala ho. Kung meron man siguro mga insidente na talagang halos muntikan talaga, bunga ho yan ng isang beses na parang aksidente lang ho yun. At least na marami naman ho nakaalam iyan kung bakit nangyari yung ganong bagay na iyon. Bagaman wala ho akong matatandaan na sa buong 24 years in the service ko, meron akong ginanong senior ko. Wala akong matandaan. Kahit ko yung mga senior ko na yan, marami sa kanila dyan, mga galing Navy pa, mga high school finish, hindi ko po sila nilulook down or hindi ko po sila hinahamak. At hindi ko ginagawa yung mga ganyang bagay na iyan. So again, masabi ko lang, kaunting respeto lang dahil dinanas din ho namin yung mga ganyang panahon at nagbigay naman ho kami. So sa aking mga naging kaaway ay bahala na ho kayo. Bahala na kayo kung paano nyo paano nyo dalhin iyan. Kayo naman magdadala niyan So again, to our Commandant, Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Helgaban, sir, God bless po and God bless to your family. So marami na kayong isipin, sir, na padagdag pa ako. So again, sa akin pong mga audience, mga newly subscribers, friends,
Oy, classmate ko pala si Ivan. Oy, mong ko pa. Happy birthday sa iyo. Shout out sa iyo at sa iyong pamilya. God bless you, classmate. At congrats sa inyong mga promotions sa inyong career. At ako pa rin ito, talagang masaya lang ako na na-promote kayo. Okay na ako na ganito yung aking ranggo. Talagang tanggap ko na ho yan. At sana makabalik pa. At ganon. Kasi may mga dapat pang ayusin. Para naman ho, kung hindi lang sana tayo inano noon, sana nagpa-process na rin ako ng kung ano pang dapat kong gawin para ho maka-exit na rin. So dahil nga sa nangyari, so titingnan natin yung mga kinakaharap pa. At again, ang aking papalo up na lang yung initial na Sierra Oscar India. At salamat ng maraming salamat diyan sa Human Resource Procurement Center or Command o Center. So salamat sa inyo na ako inyong tinanggap na bilang ano. Pero masabi ko lang yung mga pananalita na kwan, ganito talaga ako magsalita. Hindi ako maangas, hindi ako bossy, hindi ako brusco or what. Ganun talaga ako. Yan ang totoong tao. Kasi magkaharap man tayo o hindi tayo magkaharap, mag-Facebook live man ako, ganun ho talaga ako. Hindi na ako mag-ano yan. Siguro pag nag-edad na ako, yan, mga ganun ba? Pag mga 90 years old na o 100 years old, mga ganun ba? So, so again pala, yung bago kayo matulog pag gabi, di ba naghuhugas kayo ng ilong ninyo? Ramdam nyo ho, medyo tahimik ko yung tulog ninyo. Ganun ho siya. So, ugaliin ho ninyo, maghugas ng inyong ilong, pagising sa umaga, bago matulog, at middle of the day, at least 2 or 3 times a day kayo maghugas ng ilong. Isisinga nyo po para yung dumi matanggal. Para ho, lalo na pag gabi, bago kayo matulog, maglinis kayo ng ilong. Gamitan nyo ho ng tubig. Tubig ho Yun. Talaga hong masarap matulog pag malinis yung ilong. At saka sa ngipin, asin. Opo, asin. So shout out sa aking lola. Kaso lang nagpahinga na aking lola, si Lola Consing. Yan po yung mother ng aking magiting na tatay na si Jesus Senior Sukgang. Nakita ko po sa aking lola, asin po yung ginagamit. At kung titingnan natin yung kasaysayan, wala naman dating toothpaste, kundi asin. Kung ano-ano pinapanlinis. Sigurado, ang asin ang isa doon sa panlinis. Kasi nga, ang properties ng asin ay pangontra bulok. Tingnan nyo naman po yung mga daing at mga binilad. Di ba? Mga isda, kumpusit, kung ano pa man, nababad sa asin, abay, hindi ho iyan nabubulok. Gaya sa ibang bansa, lalo sa Italia, na kung saan yung mga karne, ilang taon na ho, talagang kinukure nila yon sa asin. Hindi ho nabubulok basta-basta. So again, salamat pala sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa asin. At yung gamot pala sa sakit ng tiyan, tandaan ho ninyo yung dahon lang po ng bayabas. Again, pag kumuha kayo ng dahon ng bayabas, make sure yung dahon ng bayabas na talbos, mataas po, matangkad. Huwag ko kayo kumuha ng talbos sa mababa kasi baka madampot ninyong talbos napagduraan or napagjinggilan ng aso at pusa. So, yun lang po ang akin. Ano pa ba? Kalamansi, yun. Meron akong kalamansi rito pero ayaw ko na kayong i-delay kasi lalo na ngayon ay araw ng Biyernes at 1:35 na po local time. So, yung iba sa inyo baka nagliligpit na dyan o nag-aayos para makauwi. At again, happy weekend sa inyo at sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Again, start the day right, do things right, end the day right. Start with your right hand, right foot. Akyat baba ng hagdan, labas-pasok ng pinto, magsuot ng damit, uniforme or ano pa man. At ang inyong plano sa buhay, ibutones ang pinakaibabaw at ibutones mula ibaba hanggang paakyat. Yan. So, yan po ay constant reminder. Oy, Doc! Pitalbel! Doc, salamat sa iyo, Doc. Talaga naman. Shoutouts kay Doktor. Ito yung doktor ko na mabait. Actually, si Doktor suplado ito Pag unang tingin mo, pero mabait ito si Doc. Yan po yung mga masabi natin rare or distinction ng mga professional
na mga tao na gaya ng mga doktor o mga nurses. Meron po silang damdaming makatao. Gaya nga ng nakasulat sa Biblia, ang nagsulat po si Lucas. Si Lucas po ay isa po siyang doktor at siya po ay talagang magaling magsulat. In chronological order, sinulat niya yung kasaysayan patungkol sa ating Panginoon. Yan po si Lucas. Isa pong ibanghilista, tagapagsulat po. Isa po nga dyan sa tawag sa kanila, Emmanuenses eh. So ganun ho, kamitikuloso ang mga doktor at mga nurses. Magaling ho talaga sila magsulat at mag-take ng account. So Doc, ako ay medyo malakas-lakas na kahit papano, nakakapag-pull up na. At salamat sa iyo, Doc, and God bless to your family. Lalo sa inyong anak, talagang Doc, saludo talaga ako sa anak ninyo. Talagang kung ako'y wala lang obligasyon, Doc, lilipad na rin ako sa Amerika bantayan ko yung anak nyo doon, alagaan ko. Talagang kahit sino man siguro binata, may in love doon. At talagang nakakahanga dahil siya ay isang ding doktora. Talaga hong mabuhay ho kayo, Doc, at talagang ang galing ho ng pagpapalaki ninyo sa inyong anak. Successful ho kayo at God bless ho sa inyong pamilya, sa iyong career. At sa aking mga kaibigan ay nire-recommenda ko po sa inyo si Doc Petalver. Siya po ay aking isang kaibigan na magiting na doktor. At again, salamat to sa inyo, sir. Salamat to sa aking mga dating kasama dyan. At kahit sabihin man natin na hindi sa kasalukuyan ay hindi pa ako nakabalik, sana ho makabalik pa at magkita tayo dyan. At surprise kung ano man yung ideas na naka-stack dito. So bahala na kayo. So sir, sa aking classmate pala, sir, salamat sa inyo. I-drop name ko ba kayo dito, sir? Kayo kasi sir nag-approve na ibalik yung TINA doon sa Rexta at talaga hong nakatulong iyon ng malaki sa ating mga kasamahan diyan. Na bagaman sila ay problemado ay talaga hong na-realign po sila sa tinatawag na TINE. At imbis na sila ay magmumukmok at mag-iisip ng mga problema ay nagamit po iyan sa mga mabungang pamamaraan ng pag-research at pag-upgrade ng kanilang sarili at sa mga bagay patungkol sa kanilang career. So again, panawagan ko pala dyan bago ko makalimutan sa aking mga kasama at mga bagito pa dyan sa Philippine Coast Guard. Sa dati kong mga kasama, dati kong trabaho ay i-update po ninyo ang inyong initial, Sierra Oscar India. Pag may natanggap kayong mga award, promotion o posisyon man sa opisina, abay, ipasok nyo na agad sa inyong SOI. Huwag nyo na hong pabayaan, antayin man ang 24 years, tsaka pa kayo mag-isip. Talaga hong napakahumirap. At lalo pa yung aking mga documents sa probinsya ay nabasa-basa, ay sigurado durog-durog na. So yun na lang yung akin. So pero again, i-shoutout ko ulit dito si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Sir, isa ho kayong magiting at talagang mabuhay ho kayo. Isa ho kayong masabi kong hustisya, sir. Alam niyo yung hustisya dahil lalo po kayo ay isang prosecutor po at talagang minahal niyo po ang Davao at minahal niyo po ang Pilipinas. At kung kayo man, sir, ay nasa Hague at makarating man ito sa Hague, sir, God bless you. And salamat sir ng maraming salamat. Noong 2018, tinanggap ninyo ang aking letter na binigay sa inyo yung 3 idea at naglagay pa ho kayo ng opisina na Migrant Workers Office. Talaga ho, sir, sa inyo ho iyon, hindi akin. Ako ho ay nagbibigay lang naman ng idea, makatulong sa ating pamahalaan dahil ang akin, isa ho akong Pilipino at hindi ho ako kaaway ng ating bansang Pilipinas. So again, so shout out sir sa inyo at mabuhay kayo at sa inyong pamilya. So God bless us mga Pilipino ko, mga kababayan ko. Abay sa mga makakaliwa pa dyan, ito lang masabi ko. Sevis pacem parabellum. Ano ho yan? Ipupost ko na rin. Inflate Communist China flag and see the red two-eyed beast with 8 horns. So meron hong nagsabi sa comment ko dyan, ay mali ho yung aking interpretation daw. Hinamon ko siya na mag-online kami. So,
isi-search ko na lang ulit dito at ipopost ko dahil hamunin ko siya sa isang harapang online na usapan. Actually, nag-post ako doon na mag-online sana kami usapan, discourse, abay hindi naman ho sumagot eh. Basta na lang ho, umalis. Mabuhay ka rin, Doc. Mabuhay ho kayo, Doc. So, kay classmate ko, kay Jess Repiso, mabuhay ka, classmate. At sa anumang mga endeavors mo or plans mo sa buhay, ay God bless you. And may God light your way, light your path to success in life. And to your family and friends. At sa inyong mga anak, mga kaibigan at mga kasama sa trabaho. At God bless you sa ating lahat. Sa ating mga Pilipino na may kinakaharap po tayong hamon sa buhay. Ito nga yung Communist China. Ipopost ko na rin o. Ayaw ko kasing magtipid eh. Yan. The Rise of Communist China foretold by late President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Yan po yan, yung 1977, The Firing Line kay William Buckley. Yan po. Yan. Meron ho yan sa YouTube. Panoorin nyo na lang ho. Ano pa ba? Yan, The Unprecedented Subtle Conquest. I-post ko na rin para at least ma-refresh ba. The 100 Years Battlefield. So mga field of battles kasi iba-iba yan eh. So yan, ipopost ko na rin para ho sa inyong mga kaalaman at para sa inyong impormasyon. At doon pala sa naghamon sa akin na mali daw yung aking interpretasyon, eh hindi ko naman interpretasyon iyan. Paano ko ma-interpret yung isang bagay kung nakasulat na ho iyan sa Biblia? Ang hamon kasi diyan, sa buong mundo, sa world map, hanapin ho ninyo yung mga bansa na nagsisimbolize ng mukha ng dragon. Wala hong ibang bansa bukod tangi ang Communist China. Bakit? Kukunin niya yung Taiwan to complete the second eye of the dragon. Ano pa po yon? TSMC. Ano yung TSMC? Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Yan yung TSMC. Manufacturer ng mga microchips. World leading manufacturer of microchips. Kaya gusto nilang kunin iyan para ho ma-dominate nila ang global market. So ano pa ba yung ipopost ko? Ay meron pa. Ito. Yan, the 100 Years Battlefields. Ipopost ko pa yung To Conquer a Nation. Yan, To Conquer a Nation. I-post ko na para kung gusto nyo naman ho magtanong, willing naman ho ako. You are free to ask any questions, clarifications. So yan. Kaya ang China, Communist China, sunog na sa akin. Kaya galit na galit sila sa akin. Kaya sigurado itong nangyari sa akin ay hindi ito para bang masabi natin kakaiba or a sort of pressure talagang mabigat. So 7 months na akong walang sinasahod. Talaga namang parang masabi ko nga, naalala ko dati yung pelikulang napanood ko sa sequel na panood ko sa RPN 8, They Kill the Spirit. So ganun yun, To Kill the Spirit. Ipopost ko pala yung yung The Scent of a Woman. Hanapin ko nga rito. Labas muna ako sa isa kong cellphone, hanapin ko rito yung The Scent of a Woman. Yan, ito. Ipopost ko Ipopost ko yung isa, yung 8 minutes kasi yung isang 5 minutes medyo bitin eh. There's no prosthetic pag i-broke mo yung o break mo yung
human spirit. Wala hong prosthetic iyan eh. Panoorin na lang natin din ha. Ito na. And you be expelled. I'm going to recommend to the disciplinary committee that you be expelled. Mr. Sims, you are a cover-up artist and you are a liar. But not a snitch. Excuse me. No, I don't think I will. Mr. Slade, this is such a crock of shit. Please watch your language, Mr. Slade. You are in the Barrett School, not at barracks. Mr. Sims, I will give you one final opportunity to speak up. Mr. Sims doesn't want it. He doesn't need to be labeled still worthy of being a bad man. What the hell is that? What is your motto here? Boys, inform on your classmates. Save your hide. Anything short of that, we're gonna burn you at the stake? Well, gentlemen, when the shit hits the fan, some guys run and some guys stay. Here's Charlie facing the fire, and there's George hiding in Big Daddy's pocket. And what are you doing? You're gonna reward George and destroy Charlie. Are you finished, Mr. Slade? No, I'm just getting warmed up. I don't know who went to this place. William Howard Taft, William Jennings Bryan, William Tell, whoever. Their spirit is dead, if they ever had one. It's gone. You're building a rat ship here. A vessel for seagoing snitches. And if you think you're preparing these minnows for manhood, you better think again. Because I say you are killing the very spirit this institution proclaims it instills. What a shame. What kind of a show are you guys putting on here today? I mean, the only class in this act is sitting next to me, and I'm here to tell you this boy's soul is intact. It's non-negotiable. You know how I know? Someone here, and I'm not going to say who, offered to buy it. Only Charlie here wasn't selling. Sir, you're out of order. Out of order? I show you out of order. You don't know what out of order is, Mr. Trash. I'd show you, but I'm too old. I'm too tired. I'm too fucking blind. If I were the man I was 5 years ago, I'd take a flamethrower to this place. Out of order. Who the hell do you think you're talking to? I've been around, you know. There was a time I could see, and I have seen, boys like these, younger than these, their arms torn out, their legs ripped off. But there is nothing like the sight of an amputated spirit. There is no prosthetic for that. You think you're merely sending this splendid foot soldier back home to Argonne with his tail between his legs, but I say you are executing his soul. And why? Because he's not a bad man. Bad man. You hurt this boy, you're gonna be bad bums. The lot of you. And Harry, Jimmy, Trent, wherever you are out there, fuck you too. Stand down, Mr. Slade. I'm not finished. As I came in here, I heard those words. Cradle of leadership. Well, when the bow breaks, the cradle will fall. And it has fallen here. It has fallen. Makers of men. Creators of leaders, be careful what kind of leaders you're producing here. I don't know if Charlie's silence here today is right or wrong. I'm not a judge or jury, but I can tell you this. He won't sell anybody out to buy his future. And that, my friends, is called integrity. That's called courage. Now that's the stuff leaders should be made of. Now I have come to the crossroads in my life. I always knew what the right path was. Without exception, I knew. But I never took it.
Tommy, he's come to the crossroads. He has chosen a path. It's the right path. It's a path made of principle that leads to character. Let him continue on his journey. You hold this boy's future in your hands, committee. It's a valuable future. Believe me. Don't destroy it. Protect it. Embrace it. It's gonna make you proud one day, I promise you. First Christmas namin ngayon sa bagong bahay namin dahil kakalipat lang namin noong February at hindi ako nagkamit. So, yun. There's no prosthetic for sa spirit kasi. The leaves, their hands turned off, but there's no prosthetic sa human spirit. So, yung dinanas ko ho, regarding ho sa sinasabing destroying or killing the spirit, abay marami na ho. Sa trabaho na, nalaman ko rin yan, paano ipatayin yung spirito. Abay, istorbohin mo lang ho. Ang tawag nga dyan, disruption eh. The 100 years battlefield. So, the art of disruption, manipulation, lahat yan eh. So, yung masabi ko lang, yung ibang gumawa niyan, talaga naman lalo na yung nagsabi sa akin na hindi naman ako worthy na maging isang opisyal ng Philippine Coast Guard nung way back 2008, 2009 ay ano ho, nagpahinga na rin ho siya eh. Hindi ho siya tumagal nung siya ay nag-retire, ay namatay din ho siya, pinagpahinga din ho siya. At yung kanyang protege na kung saan yun yung talaga ba parang panlaban niya daan sa serbisyo, hindi rin ho tumagal, nagpahinga rin yun. Ewan ko kung sino yung nauna sa kanilang dalawa, pero siguro alam ko nauna yung protege niya tapos sumunod din siya eh. Ewan ko lang, basta ganun yung balita ko, hindi naman ako interesado sa mga ganyan. So yun lang, akin lang, tayong mga magkakasama dyan, lalo sa mga nakaaway ko, lalo nung kabataan ko pa. Siyempre, ang masabi ko lang ganito, tinuruan nyo kasi kami ng tama eh. Pinahirapan nyo kami lahat. Siyempre, part ng training yan eh. May kaldag, sipa, kung ano pa man, batok o ano pa. Part ng training nga yan. Siyempre, para gumawa ng tama. Siyempre, pagdating sa Real Makoy, iba palang ginawa ninyo, kaya tayo nagkabanggaan. Pero ito lang masabi ko. Nung time na nagkaroon tayo ng commander's time kay former Coast Guard Education and Training Command, Commander, Commodore, sino ba ito? Rueras, Sir Gilbert Rueras, Commodore, ng CJTC, dinipinsahan ko kayo. Enough iyon na maipakita ko sa inyo in line of duty, in line of work, bilang isang kasama, yung personal na bagay ay isinantabi ko. That is integrity. That is professionalism. Dinipinsahan ko kayo dahil alam ko bata pa kayo, marami sa inyo bata pa. At malayo-layo pa ang inyong tatahakin sa serbisyo. So, yan lang yung masabi ko. So, yan ang isang kasama na nagsasabi ng totoo. Yan ang sinasabi na walk the talk. Yan ang integridad. Sinabi ko, ginawa ko. Yan ang ibig sabihin ng integridad. So, para sa mga kasama ko dyan, alam ninyo yan. So, ang akin, bakit ko pinost iyan? Yan lang masabi ko. Kaunting galang din naman. Hindi ko naman hinihingi sa inyo yan. Bagaman binibigay ko naman sa inyo. Kaso lang, daway ako magsalita, daway ako mag-deliver. Yung pagkatao ko, ganyan. Hindi ko pwedeng baguhin yun na para bang magpaka-sober. Lalaki kasi ako eh. Again, tinrain tayo ng Philippine Coast Guard hindi para maging duwag, kundi para maging disiplinado. Kung magsalita man tayo, daway ako mag-deliver, Bisaya ako, Ilonggo ako, lalaki ako. So, ganun ako magsalita. So, gusto nyo siguro, baka babaan ko yung tono. Ganun kasi yung tono eh. Bawat gitara, bawat tao may tono yan eh. So, wala namang offense yan. Sa nakakaintindi at nakakaunawa, wala akong maraming salita. Ganun talaga. Gaya na sa ibang lahi, yung mga Grego, mga Ruso, mga Hapon, may narinig na ako dyan, mga nagsasalita.
Ganun na sila magsalita. Akala mo galit, abay hindi, ganun talaga sila. Kahit na yung mga Grego, akala mo yan mga magsalita, mga galit, mga hindi, ganun talaga. So again, akin lang panawagan sa mga bagito diyan sa serbisyo, diyan sa Philippine Coast Guard, dati ninyong kasama at nag-a-apply ng makabalik pa maayos yung dapat ayusin. Counting galang din ho. Ganun lang yun. Tandaan ninyo, ang serbisyo, hindi yan forever nandiyan kayo. Pagdating ng araw, mangangailangan din kayo ng tulong at saka doon nyo ma-realize yung mga tinatawag na mga senior ninyo. So yun lang yung akin. Sa mga naging kaaway ko at sa mga natulungan ko, atin-atin na lang iyan. Huwag nyo nang ipagsabi. Again, ang ibinigay ko sa inyong mga talino, tinatago ko ng matatagal ng panahon at mangilan-ngilan lang yung nabigyan ko para sa depensa ninyo, para sa ipagtanggol ninyo sa inyong sarili, abay itago ninyo. Tsaka nyo na lang sabihin pagka natapos na. At again, good luck sa inyo, sa inyong mga career. So ulitin ko ulit sa mga bagito dyan sa serbisyo, kahit anong branch of service man, kaunting galang lang ho sa inyong mga senior. Mas nauna ho kami at hindi naman namin kayo binabastos. Ganun ho iyan. Hindi ko na ma-shoutout dito yung kasama ko, baka sabunin pag initan ka na naman dyan eh. So yun na yung akin. Hindi naman kita pinapagalitan. Ganun lang talaga ako kasi nagpa-find out eh. So ganun talaga ang serbisyo. So ganun yan. Alam ko rin ho yung takbo ng communication. So clear book, alam nyo na yan kung may clear book kayo. So yun na yun. So wala nang maraming paliwanag, yun na lang ho, clear book. So again, sana kayo ay malusog, masaya kasama ang inyong pamilya at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Ode Alteram Partem, this is your host, Jesus Sogdang Jr. Let us hear the other side. All glory and honor belongs to God in Christ Jesus with the Holy Spirit. Amen.